Alas 5 Gs na, 1 Western Visayas na. Alas 5 Gs na, 1 Western Visayas na. Mga balita ang aton tutukan subong nga Biyernes, pagtiro patay sa 29 anyos nga lalaki sa La Paz, padayon nga ginaimbisigahan sang kapulisan. Pagkalakip sang ngalan sang biktima sa transaksyon sang illegal nga droga, isa sa ginaimbisigahan nga motibo sa pagpatay. Ngalan sang DSWD6 Regional Director gingamit sa pag-order sa masobra 10,000 pesos nga balor sang pagkaon. Masobra 200 million pesos nga health emergency allowance sa tiyon sang COVID-19 pandemic, wala pa mahatag sa mga health workers sa Negros Occidental kag iban pang lugar sa riyon. Traffic aid sang Iloilo City LGU nakuhaan sang letrato nga nagamaneho sang motorsiklo nga wala sang plaka. Kag mga kuring pwede makabanding samtang nagatuon o kung nag-chill sa isa ka co-working space sa Bacolod City. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon, ako si Gertrude Charlatan. Lalaki patay matapos gintiro sang wala pa makilalaan nga gunman sa barangay Lopez Haina Norte, La Paz. Krimen, posible drug-related suno sa kapulisan. Si John Sala nakatutuklay. John? Jert, may mga persons of interest na La Paz Police sa pagtiro patay kay Antonio Baybayanon Jr. malapit mismo sa iyang balay diri sa barangay Lopez Haina Norte, La Paz, Iloilo City. Kung sino ka man nga nag-ano kay B-Boy, may Diyos ang kalibutan. Hindi ka gid katulog sa ginubra mo. Hustisya ang ginasigitan sa karon sang pamilya Baybayanon matapos ang gintangatan ni Antonio Baybayanon Jr. alias B-Boy, 29 anyos. Si B-Boy ang gintiro sang wala pa matumod nga gunman kagabi sa barangay Lopez Haina Norte, La Paz. Suno sa tiya sang biktima, nagwa sa ila balay si B-Boy agud magbakal sang panyapon. Habang pila ka minutos lang, nakapati sila sang isa ka lupok. Upod kuno ni B-Boy ang iya magulang sang gintiro ini sang sospek. Gindalaga niya man ang manghudya, ginbutong niya man tani nga pakatudi galing kay do ang utod niya ang suspek do gintayaan niya man ang utod niya bala. Kaya mo to nga nakapalagyo, hindi ang magulang niya. Nang nakapalagyo tapos nabili niya iya nga manghod nga si B-Boy, dugoon na. Igo sa naibabaw nga bahin sa iya likod ang naangkon sang biktima ginapatihan tugas ang 12-gauge shotgun. Gindala pa sa ospital ang biktima pang gideklarar nga dead on arrival. Sa kuha sang CCTV sa lugar makita naman ang sospek nga nagapalagyo sa crime scene kaya nagapadulong sa direksyon sa barangay Gustilo, La Paz. Suro sa mga nakasaksi may isa ka lalaki nga nakasakay sa motorsiklo nga nagahulat sa sospek kag upod sila nga nagpalagyo. Ginako naman ni alias Maria nga nakagamit sang illegal nga droga ang iya hinablos kag giyara man sa listahan sang badak o kun Barangay Anti-Drug Abuse Council. Apang nagbag-o na kuno ini. Sa una, sir, gabisyo na sa pero naguntat na sa yaya. Hindi lang ko sure kung malawig naman ang iyang pag-untat sang iyang bisyo. Nagapati naman ang La Paz PNP nga posible kaangot sa illegal nga droga ang motibo sa krimen bangod sa background sa biktima. Antes ang krimen, lakip man sa mga ginamonitor sa La Paz PNP si B-Boy bangod sa ilan na monitor nga illegal drug activities ni. Yes, so confirm ini nga ang biktima na rin sa Badakot sa barangay Lopisa. Isa ila sa gina-consider natin nga motive pero hindi pa ginaton nila ma-confirm. Jert, magluwas ang gulo nga may kaangtanan sa illegal nga droga ginapadalman man sa karon sang La Paz Police ang anggulo nga old grudge matapos matumudila nga mayara sang nakontra ang biktima sa iya ginaobrahan anay sadto. Jert? Madamo ganyo salamat sa detalye, Kapuso John Sala. Sa iban pang balitang ngalan sa DSWD6 Regional Director gingamit sa pag-order sa masobra 10,000 pesos nga balor sang pagkaon. Mga negosyante ginapa-alerto agud hindi mabiktima sang scammer. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa.
Ginkakibot sa mga empleyado sang DSWD6 nga may nag-deliver nga food items sa opisina sa idalom sa ngalan ni DSWD6 Regional Director Arwin Razo sang Miyerkules, November 27, apisar nga wala sa may nag-order. Nagdangat sa 10,105 pesos ang gin-order nga mga pagkaon. Ginklaro sang ahensya nga wala sa may gin-order ang ila opisina nga samgyupsal items sa online. Sunod sa DSWD6 in kaso nga mag-order ang ahensya sang bulk nga pagkaon, masami pinaagi ini sa government procurement nga proseso. Abisuhan na sang DSWD ang publiko nga hindi magpatunto. Wala choice but we had to return the food, no? So amo na nga nag-issue kami sang warning kay we also want to protect sang public nga hindi sila matuntuhan. At the same time ang business owner kay syempre kaluluoy siya. And I think the one who is also affected is the rider, no? Kay in cases like that, pwede nga ang rider ang ma-force na mabayad, and we don't want that to happen. Gilayon nga nag-coordinate ang DSWD sa PNP agud makilala ang nag-order sang pagkaon. Subong ginadetermina na ang numero sang nag-order sang pagkaon. Wala naman ginbuyagyag sang DSWD ang ngalan sang establishmento bangod naghinyo ang negosyante. Kalabanan subong nga modus sunod sa otoridad, naga-order sang pagkaon ang mga scammer kag nagareklamo sang atrasado nga delivery agud makakuha sang kupon. Panugyan sang kapulisan sa mga tagdumalahan sang Kalan-an nga usisaon sang maayo kon lehitimo mga opisina nga naga-order sang pagkaon agud malikawan nga mabiktima sang online scam. Every time nga mag-order kita, mag-send tani kita sang proof or evidence nga ang ga-order is amo gid na kag sa subong abi nga mga tempo halos tanan sa aton wala nang gagamit sang keypad nga cellphone. So may capacity gid ang aton mga tinawo nga mag-order ang aton public sa pwede nila mapakita ang ila self, ang ila any proof nga sila ina. Kay kung amo na ang mahitabo nga order na lang tapos cash on delivery, mag-uso gid ang online scams. Upoy kay Cyril Lorenduque, Zen Kinantang Sasa, One Western Visayas. Masobra 200 million pesos nga health emergency allowance sa mga health workers sa Negros Occidental. Wala pa mapanghatag. DOH-6 ginahulat pa ang pondo gikan sa Central Office. Ini ang gintutukan ni Eileen Pedreso. Mayo tuig 2023 sang pormal nga gindeklarar sang World Health Organization ang pagtakop sang COVID-19 pandemic sa bug-os nga kalibutan. Apang kapin isa ka tuig ang nakaligan, wala pa sa gihapon mabaton sa masobra 1,000 ka mga health workers sa provincial government sang Negros Occidental ang ila sini health emergency allowance o konheya. Masobra 200 milyones pesos ang kabilugan nga allowance nga ginalauman nga mabaton sa mga health workers sa ila pagserbisyo sa COVID-19 pandemic. Sunod sa Progressive Alliance of Capital Employees o PACE, ang wala maklaim nga heya ang ilaging serbisyuhan humalin August tubtub December 2021 kag January tubtub July 2023. Amo man ang question sa pananam ko nga kadugay kompleto matani ang mga papers. Suno pa sa PACE, may ginalokar na nga pondo ang DOH Central Office para sa Health Emergency Allowance. Apang tubtub karon, wala pa ininabaton sa DOH-6. Padayon naman ang pag-follow up sa Provincial Health Office sa pondo. Every now and then, gina-follow up din ko nag-abot na. Depende mo sa nagsulod na mo ng mga health workers kaya iba naman na-expose. Ang DOH-6 nagapakig-angot man sa Central Office para mapadasig ang pag-release ng Health Emergency Allowance. Ginpatag man sang DOH nga madamo pa sang health workers sa rehiyon ang wala makabaton sang heya kag hindi lang ang mga health workers sa Negros Occidental. Ma'am nga sa Western Visayas, ang concern niya ina, kami ma'am on our part, ang regional office kami, ba-cover na mo, tanan nga facilities under Western Visayas. Sa karon, ginpasiguro sa DOH-6 nga ihatag ang delayed nga allowance sa tion nga mag-abot na ang dugang nga pondo. Upod Garuel Banggoy, Eileen Pedreso, One Western Visayas. Sa Iloilo City, isa ka traffic aid sa syudad sang Iloilo nakuhaan sa letrato nga nagamaneho sang motorsiklo nga wala sang plaka. Traffic aid magapanabat suno sa hepe sa Transportation and Traffic Management Office. Niyang gintutukan ni John Sala. Ginatugyanan sang responsibilidad nga magsaway kag magpangdakop sa mga pasaway nga motorista ang mga traffic aid. Apang paano na lang kung ang dapat manaway sa lawayon man. Isa ka concerned citizen ang nagpadala sang isa ka litrato sa news team sang isa ka traffic aid nga nagamaneho sa motorsiklo nga wala sang plate number. Kina-remind lang nato sila nga palagop sila. Kaya na lang ilan ang mismo yung ginasakyan ng sila sa enforcement naton.
nan-complete man sila. Kaya sila mismo kapag po sila wala plate number. Mga pila ka beses na nga nadakpan si Manong Ryan bangod sa violasyon sini sa pagpasakay sang pasahero sa hindi loading and unloading areas. Para sa iya, kung sila nga mga naghihimo sang violasyon mainit sa mata sa mga traffic aid, dapat patas man ang pagtrato. Kung ang mga traffic aid ang nakahimo sang sala, dapat man nga sila ang manabad. Kalaway na kay lalo na sila gadakop sa amon, tapos sila kabayular number 1. Unfair man na para sa amon. Dismayado man si TTMO Head Uldarico Garbanzos bangod dapat mangin ehemplo ang mga traffic aid ilabi na sa pagsunod sang traffic rules. So dapat sila mismo man ang kabalo man mag-follow no sa ginatawag nga regulation ordinance naton. Ginapapangita na kuno ni Garbanzos sa mga traffic aid agod makapaathag kag mahibaluan kung bala issued motorcycle sang TTMO ang dala sini o kung iya personal. Subong may instruction na ako sa akon investigation kag inspection section. So ipatawag ini siya. Nagpasalig man si Garbanzos nga patas ang iya mga investigasyon kag pasabton ang natungdan nga traffic aid kung mapamatudan nga nakasala. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga kapuso, pagtanom sang carnivorous plants naging paborito nga hobby sang isa ka plant collector sa Murcia. Ang pinasahi nga pamaagi sang sini nga mga tanom para mabuhi, ibalon ta sa pagtutok ni Eileen Pedreso. Sa pagsulod pa lang sa Sininga Farm sa Murcia Negros Occidental, literal nga green ang palibot. Tungod na palibutan ini sa naglain-lain nga mga tanom. Napamatudan sang pandemya, sa riin madamo ang nangin plantito kag plantita nga sagwa kung sulod pa sang imo panimalay, posible gid ang pagtanom. Iniman sadto ang pamaagi sang plant collector nga si Rafael sa iya pag-umpisa. Tubtub nga na-discover sini ang pagtanom sang carnivorous plants. So nag-start ko post-pandemic way back 2021 sa uso pang mga plants. So ako yan nag-meet ako way nga mga unique na plants. Na-discover ko ng exotic na carnivorous plants. Mas sobra na 300 ang carnivorous plants ang makita sa iya farm. Isa diri ang Venus flytrap, nga kung nantawon, daw kasubo nga ordinaryo lang ini nga dahon. Apang kung himutadan, makita ang mga tunok sa palibot sang dahon nga nagabulig sa pagtrap sa mga insekto. May ara man sa feature plant nga kasubong sa Venus flytrap. May nagakaigo nga mechanism sa pagtrap sa mga insekto kung saan sila nagakuha sa nutrients. Sa masami nagatubo ang carnivorous plant sa duta nga hindi maayo ang kalidad. Rason nga kinahanglan sini sa mga insekto para mabuhi. Actually, hindi gid siya harmful nga tanom sa tao. Insect lang gid iya ginakaon kag hindi man siya kagat or anything sa tao. Luwas sa carnivorous plants, makitaan man dali ang matahom nga sarasinya, pinggikula, kag madamo pa. Nag-umpisa sa isa ka hobby nga nagdala sa espesyal nga koneksyon sa gintukod nila nga grupo. Just like any other plant, ang biodiversity, a connection between animals and the plant, kadako gid sang bulig. It's one way of maintaining balance. Sa kalibutan nga karon, madamo na sang pwede kalingawan. May hobbies kasubong sang pagtanom na wala dapat ginakalimtan. Upod Garuel Bangoy, Eileen Pedreso, 1 Western Visayas. Mga kapuso, nangin kabahin sa top performing school sa 2024 Nurse Licensure Examination ang St. Paul University Iloilo kag West Visayas State University nga nahamtang sa Iloilo City. Base sa resulta sa pasinawan, tied sa rank 1 ang duha ka mga universidad nga nakatigayon sa 100% ang passing rate. Ang SPUI ang may 110 ka examinees nga lunsay nakapasar. 108 naman ang examinees ng WVSU nga nakapasar man. Siyam pagid ka mga eskwelahan sa iban nga bahin sa pungsod ang nakatigayon man sa 100% passing rate. Samtang apat naman ka graduates ng WVSU ang nakasulod sa top 10 sang mga nakapasar. Ini ang ginalakipan ni Maria Irish Mea Silvestre nga pangwalo kag may 91% board rating. Tied sa pangsyam Sunday Robert Matthew Opong kag Karen Joy Oscares nga may 90.80 board rating. Pang napulo si Richard Olano Jr. nga nakatigayon sa 90.60 nga rating. Yara man sa pangwalo nga pwesto Sunday Mary Catherine Nacar sa University of Negros Occidental Recoletos kag Alicia Ley Perocho sa University of St. Lasal nga pareho nga nakakuha sa 91% nga passing rate.
Si Chari Marie Cañazares ng Cebu Normal University ang rank 1 nga nakakuha sang 92.60 rating. Wala na sang kabuhi sa masabuan ang 33 anyos nga si Antonio Ausente sa sulod mismo sang Ila Puluyan sa Purok Villeta, Barangay Estefania, Bacolod City. Posible suno sa kapulisan nga nakuryente ang biktima bangod sa mga paso nga nakita sa iya na wala nga baga kag dughan. Naghabok man ang parte sang yaguya. Nahibaluan nga nagapangkayo sang gadgets ang biktima. Wala naman sa nakita nga foul play ang kapulisan sa natabo. Nag-anunsar sa pagsaylo sa remote learning modality sa tanan nga level kag work from home setup sa mga personnel. Magluwas lang sa mga miyembro sang Health Services Office kag Security Service Force sang University of the Philippines Visayas bangod sa bomb threat sa universidad. Base sa impormasyon nga nabaton sa news team, ang pamahog ang ginpadala sa Facebook page sang universidad. Gani ginpaidalom sa search ang campus sa syudad kag sa Miagao. Natapos ang search kag indeklarar nga negatibo ang pamahog pasado alas 3 subong nga hapon. Naglapot sa 191,000 pesos ang kahalitan nga ginbilin sa sunog na nagluntad sa Barangay Burirao, Lambunaw kahapon, Nobyembre 28. Ang balay ang ginapanagiyahan sa pamilya La Cuesta. Base sa investigasyon sa Lambunaw Fire Station, nagalin ang kalayo sa ginastak nga sinakos ang uling sa idalom nga porsyon sang balay. Madasig nga naglapta ang kalayo bangod human sa light material sang bahin sang balay kung sa di nahamtang ang mga uling. Lakip sa nasunog ang motorsiklo, mga importante nga dokumento kag iban pa nga pagkabutang. Gindala naman sa ospital ang babae nga senior citizen nga tagiya sang balay matapos makaangkon sang paso sa likod. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Ocular inspection sa hiwaton nga road show sang Iloilo City Comelec sa Lunes ginpatigayon subong nga hapon. Mga botante tudloan kung paano gamiton ang bag-o nga automated counting machine sa in-person demonstration. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Nagpadulong ang mga personnel sang Iloilo City Commission on Elections subong nga hapon sa Iloilo City National High School nga pagatigayunan sang kick-off sang roadshow sa bag-o nga automated counting machine sa Lunes, December 2. Tinutuyo sang ocular inspection nga maplastar na sang maayo ang lugar agud mangin matawhay ang pagpatigayon sang in-person demonstration. 240 ka mga botante sa aga kag hapon ang mahimo nga makabuylog sa roadshow agud matudloan ang mga botante sa pag-usar sang ACM. Mga layout, mga setup, no, that includes man ang mga technical aspect man kung sa diin pagahiwaton ang aton nga roadshow. Suno sa Comelec, ang bag-o nga makina ang user-friendly, malapad ang screen kag may malaba nga battery life. Gintunga sa 25 ka clustering of barangays ang 180 barangays sang syudad agud mahapos ang pagpatigayon sang roadshow. Libuton namon ang bilog nga syudad sang Iloilo, only that no, we will cluster na lang the barangays because hindi man namon ma-cover ang 180 barangays in a span of 1 to 2 months. So we are given the deadline lang gid until January. Nahibaloan nga nag-abot na sa opisina ang ACM, ballot box kag sample ballots nga pagagamiton. Magalibot ang ahensya sa barangay gyms, eskwelahan kag mga mall agud maedukar ang mga botante para sa May 2025 midterm elections. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga kapuso, sa December 1, ginadumdum ang World AIDS Day. Sa Bacolod City, pagtaas ang numero sa mga pamatanon nga natapikan sa HIV kag STI ginakabalakan sang LGU. Ini ang gintutukan ni Adrian Prieto. Ginakaalarma sa Bacolod City Health Office ang pagdamo sang numero sa mga pamatanon na edad 15 anyos pataas nga nagkakatapikan sang human immunodeficiency virus ukon HIV kag sexually transmitted infection ukon STI. Sa record, sang Center for Health Development sang DOH Western Visayas, hubaling January tubtob September 2024, naglabo sa 105 ang natapikan sang HIV sa Bacolod City. 28 diri ang nag-edad 15 tubtob 24 anyos, samtang 54 naman ang nag-edad 25 tubtob 34 anyos. Kalabanan sa mga nakuha pinagi sa male-to-male mode of transmission. 18 nang napatay sa HIV humaling January 2024. Kay usually kakadto di sa amon, nawilis ang Facebook, makilalanay sila sa mga diina sila nga site, dasun makitanay, dasun ma-sex dayon, nadula na bala ang ginatawag sang una naton
purity, chastity. Kung basehan projections ng health authorities, malapit 2,000 ang estimated nga numero sang persons living with HIV as of September 2024. Kinahanglan gid mahibalaan naton nga kung sino ang HIV positive. Kay total ga-follow man ta sang Republic Act 11166 nga may confidentiality. Mas maayo nga mas makakita kita damo nga mga cases, no? Si Alice Jr. nag-ako nga may sexually transmitted infection. Gine-comment mo ko din sa akon yung best friend mo, which is naka-STD man siya before. Ang manugbata nga si Judy Ann nagpaidalom sa HIV test bilang requisitos sa pagbata. Kung hindi ka naman niya guilty nga wala ka sa amo na nga sakit, okay lang magpa-test. Sa karon, todo ang paglibot sa mga peer navigators sa mga purok agud ipahangop ang importansya sa early detection, early sexual contacts, kag safe sex. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Wala pa makapasa sa iya sa bus sa show cause order nga ginpadala sa iya sang DepEd Iloilo ang maestro nga taga Bingawan nga nadakpan nga nagpanglingling kag nagakuha sang video sa maestra nga nagapaligo sa makeshift CR nga nahamtang sa campsite sa Provincial Jamboree sa Banwa sang Kalinog. Suno kay DepEd Iloilo Superintendent Dr. Ernesto Servillon Jr., ulatong panilang sabat sa maestro para sa pagdetermina kung balido o kung hindi ang rason nga ihatag sini para sa investigasyon sang ahensya sa posible sa labton sa kaso administratibo. Madumduman nga nagpagwa na sang statement ang Boy Scouts of the Philippines nga nagakundina sa nasambit nga akto sang suspect. Ginpasaka na sang kaso kriminal ang maestro. Natapos na kahapon ang Jamboree kag nagpatigayon man sa debriefing si DepEd Iloilo Head Dr. Ernesto Servillon Jr. sa mga partisipante sang Jamboree. Emphasize gid nga we have zero tolerance sa misbehaviors kag gina-cite ko man nga nagpa-execute na kita sang legal procedures through sa aton division legal unit. Samtang DepEd 6 nagapanugyan nga himuon lang nga simple ang hiwaton nga mga Christmas party. Mga regalo nga swak sa budget sa mga Iloy hibalon ta sa pagtutok ni Eileen Pedreso. 28 days to go, Pasko na. Gani todo na ang pagpanghanda sa mga kumpanya, institusyon kag mga eskwelahan para sa balantayan nga Christmas parties. Pero sunod sa Department of Education, sarang makaselebrar sang Pasko nga hindi grande kundi simple. Ang Department of Education Central Office or ang aton sining Office of the Secretary nagpagwa ini sa isa ka memorandum nga kung sa diin iga-scale down ang aton sining Christmas celebration diri sa region. Iniagod makatipon sang pondo nga pwede pa ihatag sa mga apektado sang naglabay nga mga kalamidad sa pungsod. Sunod sa DepEd, hindi obligado ang mga estudyante kag ginikanan nga mag-amot sang dako nga kantidad o kung magbakal sang malahalon nga regalo. Agri diri ang pila ka Iloy sa Talisay City. Pikado gid ang pangabuhi subong kag tuman ka mahal sa mga balaklon. Ang mga siguro pwede naman. Pwede guro panining panyo o kung sibil sa mga Iloy nga para sa ako ang bipigado, buligay lang ta o kundi pwede man na nga ma-share no. Speaking of regalo, dapat man mangin wais sa pagpangita sang barato o kung swak sa budget. Kangay na lang sa ini nga mug na for 100 pesos, pwede na mapaputangan sang personalized sticker na may ngalan sang imo regaluhan. May dala pa nga paper bag nga sulod lang sang regalo. So may mga parents na kapangita lang like 100 pesos lang worth of items. So pwede na ma-personalize. So this mug, pabutangan mo siya pangalan. May teddy bear man na pwede butangan sang ribbon plus ang dugang nga school supplies. Sini nga Christmas season, ang presyo sang regalo hindi pasihan kundi ang kabubuton kag sinseridad para sa imo hatagan. Upod Garuel Banggoy, Eileen Pedraso, 1 Western Visayas. Mga kapuso, Pasko na naman daw kasan-ulang. Siguradong mapunos ang spirit of Christmas ang tagipuson sa mga taga-Isabela. Bangod mga bisita ang kapuso stars nga Sanday Jeric Gonzalez kag John Rex
kadungan sang lights on ceremony sang Pasko sa Isabela. Kilitaay kita sa Municipal Public Plaza sa Biyernes na ina, December 6, 6 p.m. Vamos, Isabela! Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, doble halong gihapon bangod mataas ang tsansa sang ulan sa pila ka bahin sang pungsod. Bangod gihapon ini sa amihan shear line kag intertropical convergence zone ukon ITCZ. Sa datos sa Metro Weather, may tsansa sang lapta-laptang ulan sa Aklan, Iloilo kag Negros provinces. Posible man ang ulan sa nabilin nga bahin sang pungsod bangod sa localized thunderstorms. Mga kuring pwede makabanding samtang nagatuon o kung nag-chill sa isa ka co-working space sa Bacolod City. Ini ang gintutukan ni Adrian Prieto. Focus, productivity, kag relaxing environment. Pila lang ini sa mga butang nga kinahanglan kung luyag magtuon, mag-work from home o kung mag-chill kaupod ang mga abyan. Para ma-achieve ang ini mga goals, may iban nga ginapili magtiner sa nagausong nga co-working spaces. Sa Bacolod City, paborito nga kalatuan sa may estudyante ka grupo sang mag-abyan, pati sang mga luyag mag-solo ang ini nga co-working space. Si Adrian, nga nag-work from home, ginhimo na ang ini nga lugar bilang office destination. So usually I just work at home para change naman of environment. They have everything naman nga I need. Pero mas ang inespesyal ang experience kaupod ang cutesy fur buddies ng mga kuring. Ang inimay estudyante magluwas sa pagtuon samtang nag-relax. Nahamutan naman nga magbanding sa mga kuring sa palibot. Wala daw ka-playful lang sila, sir. Try good namon kay very catchy gid kitama sa mga especially sa mga cat lovers. Kalabanan sa mga kuring sa lugar ang Maine Coon nga breed. Isa sa mga ginakabing nga pinakadako nga domesticated cat breed sa kalibutan. Apisar dako, tuma naman ka-friendly mga ini, gani pwede gid for everyone. You'll never know, but like sa mga other places that you could also meet some people, meet friends, and maging cats as well. Indeed, the world is evolving. Kung sadto, no pets allowed sa pila ka may establishmento. Subong naman, pets are very much welcome na. Pamatuod niya sa kalibutan, dapat magpangibabaw ang paghinirupay. Mga tawo kag kasapatan, dapat man mag-abyanay. Opikirinald Castillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Apat ka mga Ilonggo nga atleta nang ibabaw sa 2024 World Taekwondo Grand Slam Youth League nga ginhiwa sa Guangzhou, China. Nakuha ni Clee Dane Rosaldes ng Lambunaw National High School ang gold medal sa individual Pumse Gold kag mixed Pumse Gold. Angelique Chanel Casaquiete sa individual Pumse Gold, mixed Pumse Gold kag team Pumse Gold. Gold medalist man sa individual Kyurugi Gold kag ginkilala nga best female Pumse player. Cataleya Orozco sa Assumption School of Pasay City Incorporated may gold medal sa individual Pumse Gold. Tristan Orozco sa University of San Agustin sa Pasay City ang may gold medalist man sa team Pumse. Samtang nakabaton sa pagkilala si Ben Capadosa nga Best Coach Gold Medal Awardee kag Excellent Sports Club Awardee. History in the making ang finals ng NCAA Season 100 Men's Basketball sa tunga sa Mapua Cardinals kag Benil Blazers. Ang duha ka team ang lunsay madugay na nga nakakuha sa kampyonato. Ang Cardinals katapusan nga nagkampyon sa 1991 pa. Tuig 2000 naman ang ulihin nga nakakuha sa titulo sa Blazers. Iniman ang unang ation nga Indy San Beda Red Lions o kung letra Knights ang posible makakuha sa kampyonato. Ang sambuha sa Game 1 ang masaksihan na sa Domingo, December 1, alas 2 sa hapon sa Araneta Coliseum. Ini ang malantaw live sa GMA Heart of Asia kag sa GMA Sports PH kag NCAA Philippines Facebook pages. Mga kapuso, 26 days na lang, Pasko na.
sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag subong man sa aton mga kapuso abroad. Madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibalo ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.